No, it's a That DSWD, Your every- Honor. Okay, so your guidelines precisely say that the individual must be earning below minimum wage. Yes, Your Honor, O for ngayon, the new kaya nga guidelines. dahil wala nga tayong listahan ng minimum wage, sa dinami-dami ng listahan na binibigay, alin ang pipiliin? Milyon-milyon ang pipila dyan. Lahat ng seniors, solo parents, PWD, dapat pumila dyan. Di naman sila nakakatanggap. Iba raw nakakatanggap. Paano pipiliin yan? Your Honor, we're Do you guided. accept all the lists from everyone about anything? Yes, Your Okay. Honor, and we vet it according to our guidelines. But nothing in your guidelines so far indicates how you will choose No, them. it's Magandang umaga po. Yes, you recognize po. Yes. Please proceed. Oo, kasi napansin ko talagang ayaw niyong pumayag eh. Hindi yan ang Kasi- pinakamahihirap kasi sa ating po, bansa. representing the senior citizens, sigurado ko po na isa kami sa pinakamahirap, kung hindi man pinakamahirap. But let's consider, no, hindi na po employable ang mga senior citizens. Tama po yan. At kung Pati yung meron mang- PWD, ganun At din. kung meron man pong nakakapagbigay sa kanila na paminsan-minsan ng ilang sentimos, hindi po garantisado yon na panghabang buhay o regular. So wala po kaming inaasahang regular na source of income, kaya po na tutuliro kami na here is our government so concerned with helping those who are earning inadequately, pero mukhang wala po yatang concern para sa mga walang kinikita. So So sa pakiwari ninyo, dapat inuna muna yung talagang mahihirap. yung talaga naman pong na- walang income. Yung zero income o di Yes, kaya madam. very irregular employment. Yes. Na halos wala. At yun din naman talaga ang ating nakikita sa batas na bumuo ng DSWD na nagsasaad poor, vulnerable, disadvantaged. Yung pinakamahihirap o di kaya yung depressed municipalities and barangay. So yun lang ang talagang maliwanag sa mandato ng ating DSWD. At yun nga, maraming nagtataka, ba't pinasukan yung minimum wage samantalang kahit papano, may trabaho yung taong yun. Ngayon. Anyway, I think, Yusek, if you could quickly go through the guidelines so we just be part of this. Okay. Madam Chair, may I refer to Yusek Adonis Sulet of Policy and Plans to provide a brief of the guidelines? Yes, if you could keep it brief. I think COMELEC and the rest have other appointments Yeah. and need to go quick. Thank you, Madam Chair. We confirm that the guidelines were developed in coordination with DOLE and NEDA and subject to consultation. So the more important slides, I think, would be in the third, fourth. Yes, let's focus on the additional safeguards that Yes, Your Honor. were required. And let's also focus on what the President's veto message included, the pertinent laws, decrees, and jurisprudence. Yes, Your Honor. Well, next slide, please. Submission of the list. Yeah. Magkakaproblema nga, wala pa tayong listahan. Yeah, just to clarify lang po the way we implement programs in the DSWD. The submission of a list is one of the ways. Walk-in clients is also another. Although, of course, our urban poor sector, our anti-poverty commission already questions your choice of not the poorest of the poor, but those gainfully and regularly employed. Let's Okay. proceed. Yeah. Anyway, you are saying that DSWD operates without the list. Yes, for this one, except For for this the one. recurring, there are programs which Of have course, we are recurring aware of beneficiaries. emergency programs like calamity situations. Yes. Yung QRF po ninyo, alam naman natin, pag binagyo, tutulong kayo, magpapadala ng food relief. Hindi naman mailalagay sino ang nasalanta ng bagyo. Maliwanag naman po yun. Kaya lang, ito, tatanggap ng hanggang 10,000. For the cash assistance, Your Honor. Okay, sige. So, briefly, yung pong 2025 guidelines were developed using the 2024 guidelines as the working draft.
So this was shared with the different government agencies. Ito yung problema, yung 2024, nag-umpisa kayo, ang sabi, low income. Siguro maraming tao magsasabi na talagang kapos ang kita nila. Tapos severely affected by rising inflation. Palagay ko, maski yung mga mayayaman, aangal sa inflasyon. Apakalabo talaga ng 2024. So ngayon, 2025, ano na ngayon ang rasyonale ninyo? Yeah. Pakipaliwanag. For 2025, Your Honor, Minimum wage na. the special provision states that it shall be individuals whose income does not exceed the statutory minimum wage and are severely affected by the rising inflation. So what we considered, Ang pinagbago lang nito, yung minimum wage. yes, Your Honor, in the sense that we're guided by the President's veto message saying that AKAP is a program for those below minimum wage. So therefore, Alalahanin pa rin natin ang reklamo ng ating Poverty Commission na talagang hindi yan ang pinakamahihirap o hindi yan ang nangangailangan dito sa ating lipunan. Tama po ba? yes. Inaamin natin na Sure. hindi sila pinakamahihirap or pinakanangangailangan sa ating sambayanan. Yeah. Ma'am, gaya po na nasabi ninyo, the DSWD serves not only the poorest of the poor, but also included are the vulnerable and the disadvantaged. So the vulnerability Yes, I comes think I read in your many, mandate yeah. just now. So kaya po, it may not be the poorest of the poor, but they fall under the vulnerable, and vulnerability is caused by different factors. So going back, Madam Chair, on the conditional implementation I provision. think vulnerability would certainly include senior citizens Yes, in ma'am. the PWD who are incapable of regular employment. Yes, ma'am. They are not excluded. They can benefit No, they are from it. excluded No, ma'am. because you require minimum wage. Ma'am, as I've said, we are guided by the President's veto message. Sabi lang ng USEC, ang USEC ng DOLE, kasasabi lang minimum wage. The guidelines Paano po, sila gagawa ng listahan ng minimum wage? Wala silang listahan ng minimum wage, mas lalong wala silang listahan ng informal, contractual, and less than minimum wage. Yeah. Saan natin hahanapin yung mahihirap na yan? uh, Depende sa congressman, sa barangay kapitan, sa senador. well, sa amin po, in the determination and examination of the documents of the beneficiaries or the clients. So it will be up to that level of assessment by the social worker. So Parang napakalabo naman. Wala. Maawa naman kayo sa mga MSWD. Napakalabo naman. we do it po directly, the SWD social workers po. But I'm also aware that on the ground, there's great confusion on the part of your municipal social welfare officers, knowing full well that these aren't the poorest of the poor. And that millions of Filipinos will, under your very vague and confusing guidelines, would qualify. Ayan mo na. Sige, below the regional minimum wage. Yes, ma'am. Not the Ayan. minimum wage Sige, earners, tuloy-tuloy lang but tayo. below the And minimum susunod. Oo nga, wala nga listahan ng minimum wage, wala ring listahan ng informal. Labo-labo na yan. Sige na, susunod. Sige, sa susunod po. wage. Yeah. So we are guided by the assistance. Meron bang from ibang DOLE. guidelines? Nabasa na po natin to. Yeah. So next guideline, so the new provisions in the new guidelines contain the safeguards. The first is that it's a clarification that as in all the SWD programs, AKAP can be accessed without the need of any intermediary or middleman. Alam So, natin yan. Sige. that's, Tapos, banners or politicians. yes, Okay. no banners, Sang-ayon presence. COMELEC dyan. Okay. yes. O sige, tuloy-tuloy lang. And then we have, as suggested, we have to act immediately on fraudulent applications. yes, yes. So that's covered. So that's standard. Yes, So, let's proceed. And then for the documentary requirements, the other parameters or the safeguards will be discussed in the next slide. Sabi lang ng ating NEDA na yung national ID wala namang kinalaman sa income. Ayun. Wala po, ma'am. Yung pong income income data will come from the general intake sheet from the Okay. information. So Sige. yun po Ituloy yung niyo po nyo. Sige, next slide. Isa na po natin. Ilang pahina to?
Yeah, that's I think the last one. Okay. So the institutional arrangement and support mechanisms are provided. Okay. As mentioned, the role of DOLE has been mentioned. The additional is that they can also do referral if there are clients who need assistance, so they can refer to the DSWD. Okay. For NEDA, ang hindi rin lang po na-mention is that they're in charge of the M&E, monitoring and evaluation of the program. So they will be... Maybe at this juncture, can I inquire from NEDA, nag-monitor ba kayo nung AKAP 2024? At may MNE ba ang AKAP 2024? No, Madam Chair, we were not involved in 2024. Oo, ngayon lang kayo nahila dito, di ba? Bago Yes, itong programa ninyo pa. Itong programa bago sa inyo, di ba? Yes, Madam Chair. Okay, sino nag-MNE nung AKAP ng 2024? Sa ngayon po ma'am, wala pa pong M&E study ng Sa 2024, wala. Wala pa po. You have no impact assessment whatsoever DSWD? Not yet. As you know, it's a congressional it's a congressional increase Okay. change. So, hindi po you namin. admit that in fact it's a congressional initiative and a congressional insertion. Yeah, it's a SICA po. It's a public information, Madam Chair, because it did not emanate from the DSWD and in the NEP. So, but nonetheless, we welcome it because it's an opportunity It to did serve not the occur at any point in the budget or the NEP recommended by the President, both in 2024 and 2025. Is that correct? Yeah, that's a fact, Madam Chair. It was an addition over and above the programs and even the Tier 2 augmentation requests of DSWD, just to confirm. Yes, that's a Thank matter you of so public much, Yusek record. Sulit. Babalikan ko lang, ang sabi mo, yung first step, magsasubmit ng list. Saan galing yung list? Yeah, it could be from anyone, as mentioned by the Secretary. Anyone can refer, can access the program. Anyone includes the politicians that the COMELEC has banned. Yes, So, it can We have include. no list in our possession, whether with DOLE or NEDA, walang listahan. Sino si anyone? It can include the politicians. At the end of the day, Your The Honor, politicians can also give the list. yeah, anyone, the government agencies, local chief executives, or legislators, they At can. kayang-kaya ng MSWD, kayang-kaya ng provincial social welfare, ma-check lahat yan. Eto nga yung DOLE, hirap na hirap mag-produce ng It's, minimum wage. Pero yung MSWD, kayang suriin lahat ng mga listahan yan. Your Honor, it's not the MSWD or the provincial social worker. Your guidelines precisely say. No, it's the DSWD, Your every- Honor. Okay, so your guidelines precisely say that the individual must be earning below minimum wage. Yes, Your Honor, Oh, for the new guidelines. Nga eh. Dahil wala nga tayong listahan ng minimum wage, sa dinami-dami ng listahan na binibigay, alin ang pipiliin? Milyon-milyon ang pipila dyan. Lahat ng seniors, solo parents, PWD, dapat pumila dyan. Hindi naman sila nakakatanggap. Iba raw nakakatanggap. Paano pipiliin yan? Your Honor, we're You guided. accept all the lists from everyone about anything. Yes, Your Okay. Honor, and we vet it according to our guidelines. But nothing in your guidelines so far indicates how you will choose them. No, it's there, Your Honor. Where? It's just a summary of the changes, Your Honor. But the May we have procedure the to vet, May we have therefore the vetting guidelines? yeah, we can submit the vetting guidelines, Your Honor. It's built in every program of the DSWD. Nasaan nga? Pwede lang, give us an example. Kung isang senior citizen, pumila. Oh. Yeah. Kung pumila po ang isang senior Priority ba siya? under our rules, siya po ay priority katulad po ng persons with disabilities. So they have special lanes. Wala ito eh. Ma'am, built-in kasi Sa po. AKAP po, nandyan. Pero wala rito sa AKAP. Dapat sabi dito, workers in private establishments, workers in the informal sectors. Hindi nga workers yung PWD at saka senior eh. So, hindi sila qualified. Klaro lang tayo, para nagkakaliwanagan tungkol sa programa at litong-lito po kami. At kung yan ang guidelines na ibibigay sa COMELEC, hindi ko alam kung angkop yan sa utos ng Pangulo na dapat maliwanag at may safeguards.
Yeah. Tama po kayo, ma'am, na under the present guidelines as a result of the comments of the different government agencies, tinanggal po yung mga walang minimum, walang tinatanggap na wage. Kasi ang amin pong wala nga pong listahan, pero mayroon po kaming guide kung ano yung minimum wage. Ano nga yung So guide? kung ano yung minimum wage according to the regional Which tripartite, is only the ceiling. yes, ma'am. Oh, that's We only work the ceiling. below. Pero ano yung priority sa ilalim nun? Yung nasalanta ba ng bagyo? O, yung namatayan ba? Yung natanggal sa trabaho? Alin ba dun? Ma'am, wala pong Lahat specific yun. prioritization. We serve according to the... Sino magpipili ng mga yan? Kasi sabi mo, magbibigay ng listahan lahat ng kung sino man, pagkatapos, sa dinami-dami ng sinabmit na list, kayo na ang pipili. Yes, Bakit ma'am. nga kayo pipili? The DSWD social workers, Sa dito. ma'am, dun sa... Pinabasa ko to eh. number Bisado 2, ko to kasi 2024, ganito din eh. so sa slide number 2, you'll see there, one more. Yan. Makikita po natin dito the interview and the assessment, including the release of financial assistance, will be done by the DSWD and DSWD. Pero ano nga ang basahan ng DSWD? The basihan Solo po, parents, halimbawa, yung solo parents, wala namang minimum wage yan. Wala kang Yeah. trabaho eh. ma'am, Paano ba yan? siguro po, if I may explain, ang kalituhan siguro po the difference between 2024 and 2025. Sa 2024 po, they can easily qualify because they're low-income earners and they're part of the informal or formal economy. But in the 2025 guidelines, ma'am, hindi na po sila magka-qualify kasi po finirm up po yung qualification requirement pursuant to the veto message. In what way was it firmed up? Explain to me. Kasi wala pa ako nararamdaman na tumatag at nagkaliwanagan. Ma'am, wala pa po kasing implementation ng AKAP for this year. There's no money. Understand. Yeah, there's no money yet. What's the implementation? Kasi nga, inaabangan ang mahiwagang guidelines. Ma'am, kanina sana nandito naman po ang DOLE at NEDA. Natapos na po namin yung guidelines. Eh kung ito lang ang sinasabi ninyo, dalawa lang ang narinig mo. Ang narinig ko, severely impacted by inflation and not exceeding earnings of the minimum wage. Dalawa lang yung guidelines na so far naririnig ko. So, Yeah. Yusek, ano pa? Maliban dun sa dalawa, pwede mong dagdagan? Kung sa beneficiaries po, basically, along that line. But the other, Kung walang karagdagan doon. wala na siyang karagdagan. Ang nilimit po siya. Hindi so ba, those, hindi ba milyon-milyon ang pipila dyan sa katutak na listahan? well, Pipiliin dyan. gaya po na nasabi ni Yusek Dimaporo, we've served 4.9 million in 2024. Understood, which was highly controversial, as you well know. So we don't want a repeat of that. These are public funds, after all. Yes, Your Honor, we're very much aware of it. That's why nga we are So firming walang up the karagdagang guidelines. guidelines sa mga beneficiaries. Ito pa rin, halos, ang dinagdag lang na kataga ay yung minimum wage. Below minimum wage. O, yun lang. Yeah, below minimum wage. So yung pong walang So, wage, walang nalilito earning. ako, bakit nandyan yung dole? Kasi yung sa kanila, minimum wage. Below or at minimum wage? Can we clarify? Ang sinabi niya, below. Ang sabi Yes. mo, minimum wage. Because that is the ceiling. That is the guide of DSWD in evaluating whether an individual is qualified or not. So kapag alam po ng isang DSWD personnel who is tasked to evaluate kung ano po yung prevailing minimum wage rate, kung sumobra po doon o minimum wage earner, disqualified po siya. Kaya po meron pong mga dokumento na kailangan pong isumite yung applicant para patunayan kung siya ay hindi o minimum wage earner. So, andito, workers in private establishments, kinakaltasan ng employer at hindi minimum wage ang binabayad, yun ang bibigyan ng AKAP? Di ba bawal yun? Hindi nga tumatalima sa batas, hindi nga sumusunod sa minimum wage. Eh di bawal Yes. yun. Yes. Ba't mo Well, bibigyan yun? it's a labor dole function. So
Actually po, bawal Alam mo, po yun. Po. Habang nagpapaliwanag kayo, mas lalo kang nalilito. Madam Chair, technically bawal yon because it's a violation of the minimum wage law. But it was, Violation ng batas yan. Pag would hindi ka that- sumusunod, would the premyohan ng akap yung mga labag sa batas. Pero ang pepremyuhan po natin, quote and unquote, yung mga manggagawa. Nanaisin pa rin po ba natin na although may separate pong proseso in requiring employers to pay workers So, the required minimum wage. Pero ang Sasagipin yung employee at walang parusa sa employer. meron po, it does not set aside the liability of the employer from paying minimum wage. Pero ang tinitingnan po kasi natin, Habang naglalabag sa batas yung employer, ang pamahalaan ng gobyerno muna ang magbabayad ng akap. Tama ba yun? well, there's a separate procedure in requiring employers to pay their workers. Ano po itong mga procedure na to? Una, yung inspection. Second, pwede po silang mag-file ng complaint sa regional office or sa National Labor Relations Commission. Hindi po natin yun isinasantabi. Pero in the meantime, meron po mga manggagawa na nangangailangan. So kaya nandito po ito. But hindi po sila yung grupo ng mga manggagawa. Yusek, with all due respect, iklaro muna ninyo yung Yusek Sulit, kasi rinding-rinding na rin kami, nahihilo kami sa sinasabi ninyo. Ang tatanungin ko, panatag ba ang kalooban ninyo na maliwanag itong mga guardrails or safeguards na ang sadyang mabibigyan ang talagang nangangailangan? Maliwanag po ba sa inyo dyan sa minimum wage at sa severely impacted? Klarong-klaro pa ba sa inyo? Po yung aming goal and yun po yung aming hope. Kaya nga, na, pero dito sa guidelines, maliwanag kung sinong tatanggap. Yes, Kasi ma'am. sa amin hindi Kasi po, ma'am, we do not have the benefit of time in explaining every detail of the No, hindi all the time in the world. but again, we all in the DSWD we always trust in the integrity of the social workers in making sure. Good, but priorities, guidelines, very clear guardrails are even better. Yeah, we put in the 2025 So, guidelines. inaamin po ninyo na talagang walang maliwanag na safeguards. Depende na lamang sa MSWD. Yung sa 2025 po, ma'am, nilalagyan nga po namin Hindi, ng ang guidelines. nilagay lang ninyo, minimum wage. For example, ma'am, yun po yun sa beneficiary targeting. So those who can avail of the financial assistance, that's well described. And then how we provide Is it well the described? financial It's assistance. only described, as I said, paulit-ulit na tayo. Dadalawa lang ang sinabi dun. Your Honor, Hindi well described po yun. Your Honor, we're from the executive department. We implement the law. Can you Ah. explain the Yusek Sulit? Yeah, ma'am, sa amin Can we go back to your well described? ma'am, una ang sinabi Where is namin. the good description po? The special provision says that this is a financial assistance directly given to individuals whose income does not exceed the statutory minimum wage and severely affected by That's correct. inflation. Time and again, laws are passed and it is up to the executive or the implementing agency to produce IRR guidelines and so on. Until now, I haven't heard from you any guidelines in addition to those two prerequisites with regard to not exceeding minimum wage and also severely impacted by inflation. Yeah, because So ma'am, what that's the only additional- requirement of the law. What addition? Yes, I'm not asking you to contravene the law. I'm asking you to operationalize it. But until now, I have heard nothing from you with regard to safeguards. Sino ang tatanggap? Paano tayo makakasiguro yung talagang nangangailangan ng siyang tatanggap ng akap? Kasi yung pa rin ang paulit-ulit niyo yung binabalikan. Ma'am, the ACAP is a direct financial assistance to those who qualify under the law and the guidelines. So, kung sinong tatanggap, The law or the guidelines? the law and the guidelines as implemented But by the guidelines. But the guidelines don't have anything nga eh. Ma'am, sinasabi sa guide.
nasa batas, doon sa special provision ng AKAP, inuulit-ulit lang ninyo. Wala namang karagdagang guidelines na siyang hinihingi ng conditional implementation. Yun ang tinatanong eh. Kaya nga nabito to eh. Na conditional veto dahil dito eh. Kaya yun pa rin ang hinahanap natin. Sa madaling sabi, wala pa siya. Kahit meron kayong draft, apakahaba ng draft, puro mechanics. Pero yung tungkol sa sino ang kalipikado, hindi pa maliwanag, walang nadagdagan dun sa nasa batas. Tama? Wala pong sectoral kung sino po yung makakwalify sa Hindi ko hinihingi yung guidelines. sectoral. Ayan, Okay po siya. Secretary Lopez Santos po.